Takbo, Risa. Mataginting ang mga halakhak at tili na pinapakawala ni Nerissa habang hinahabol siya ni Mark. Hapon at ini-enjoy nila ang dagat. Nakatupi swimwear siya habang ang binata ay nakashort. Para silang mga bata na panay ang habulan at batuhan ng buhangin. I got you, sabi ni Mark bago pumulupot ang mga braso sa kanyang tiyan. Napatili si Nerissa dahil bigay todo sa pagtakbo ay nawalan siya ng balanse. Sumubsob siya sa buhangin pero mabilis ang reflex ng binata at bago bumagsak ang kanilang mga katawan sa buhangin ay ito na ang nasa ilalim niya. They both laughed their hearts out. Sa isang mabilis na kilos ay ipinailalim siya ni Mark sa katawan nito. What? Tanong niya ng malagkit na tinitingnan siya ng binata. Umiling si Mark, may ngiti sa mga labi. Nothing. Hindi napigilan ni Nerissa ang sarili. Tumaas ang kamay niya at hinaplos ang pisngi ng binata. Nothing? Because it was a big deal to me, Mark. Ang tingin mo ang ganyang klaseng tingin ay nakakatunaw ng puso, nakakataranta, nakakaiyak. Because that was the dewy look I used to describe in my novels. The love-struck look. My heart is dancing. My heart is hopping. He smiled again. So tender she wanted to cry. I don't know. Natatagpuan ko na lang sarili ko na tinitingnan ka. Oh my goodness, my heart, please be still. Please be still. Wow, kunwari ay nangingiting reaksyon niya. At bakit? Am I that pleasant to the eye? Mula sa pisngi ni Mark ay lumipat ang kamay ni Nerissa sa mga labi nito. Maingat na inalis ng mga daliri niya ang maliliit na buhangin kumapit doon. Para bang sa puntong iyon ay may espesyal na unawa ang namumuo sa pagitan nila. Oh, pleasant is such an understatement. You are captivating, very enchanting. Hindi malaman ni Nerissa ang sasagot. Napangiti na lamang siya. Lihim na kinikilig. Sa likuran ni Mark ay napansin niya ang kuhay kahel na kalangitan. O tingnan mo, papalubog na ang araw. Then let's go watch it. Anang binata bago siya binuhat. Sa may dalampasigan kung saan humahampas ang alon siya paupong inilapag ni Mark. Iniunat ni Nerissa ang mga paa. Kaya sa mga binti niya sumasampa ang mga alon. Itinuko niya ang mga kamay sa kanyang likuran at pinanood na ang paglubog ng araw. Tumabi sa kanya si Mark at giniya ang kanyang posisyon. So, kailan ang balik mo sa Spain? Tanong niya. Sa kanluran nakatingin ang paningin. Narinig niya ang malakas na pagbuntong hininga ng binata. Sa isang araw, napalitan ng pait ang sayang pumupuno sa puso ni Nerissa. Malapit na pala magtapos ang kanilang relasyon. Relasyon? Hindi. Hindi iyon isang relasyon. Isa lamang iyong laro. Pisikal na laro. I see. Sagot niya. Sinusubukan magtunog kaswal. Yeah, malapit na ang susunod na racing season. I need to practice. Kailangan kong ikondisyon ang isip at katawan ko. Magiging busy na naman kami sa camp namin. Excited ka ba? I mean, sa nalalapit na racing season? Sumulyap sa kanya si Mark. May manipis na ngiti sa mga labi. Saka tumango. Oo, I'm more than eager and excited to be on the racetrack again. Pakiramdam ko nga, miss na miss ko na ang bike ko. Excited na akong kumarera. Hindi na ako makapaghintay na matuling patakbuhin uli ang bike ko habang sumasabay o mahampas ang hangin sa akin. Sa madaling salita, excited ka nang umuwi. Sambit sa isip ni Nerissa. Parang pinipisin na bakal ang kanyang puso dahil sa mga nasabi ni Mark. How about you? Tanong ni Mark. Balik sa normal na buhay pagkatapos nito? Hindi. Sa palagay ko ay hindi na babalik sa normal ang buhay ko pagkatapos nito. Sambit niya sa kanyang isipan. Yeah, ganun na nga. That's the plan. Sabi ni Nerissa. Huwag kang iiyak, Risa. Huwag. Hindi yun isang win-win situation. Because this was just a game. At sa isang laro, mananalo ka o matatalo. Hindi pa tapos ang laro ni Mark pero mukhang alam na ni Nerissa kung sino ang magiging talunan. Walang iba kundi siya.
siya dahil nahulog ang puso niya sa binata. Tumayo si Nerissa. Kukunin ko yung tira nating barbecue. Kainin natin. Gusto mo ba ng alak? Sige. Okay, tumalikod na siya at mabagal na tinalunto ng daan pabalik sa beach house. Hinayaan niyang malaglag ang mga buti na luha na namuo sa kanyang mga mata. Bakit naman kasi, Risa? Bakit hinayaan mo masangkot pati ang puso mo? Alam mong ito'y laro lamang pero bakit ka nahulog? Bibigyan mo lang dapat ng katuparan ng mga pantasya mo sa lalaking iyon, hindi ba? Maglalaro lang kayo. Magtitirahan. Consume the attraction until it fades away. Dapat ganun na lang. Para naman kaya mong kontrolin ang puso mo, buskan ang kanyang isip. Mas matigas pa yan sa aming mga isip. Mas sutil. Kaming mga isip, we take things into consideration. We weigh the pros and cons. Pero ang puso ano? Kapag tumibok at ang mahal ay wala nang paliwaliwanag pa. Walang rason kung bakit kailangan mo siyang mahalin. Wala na. Hinahamak na ang lahat. Tapos kapag nagkamali, anong sinasabi ninyo? Hindi kasi nag-iisip. See? Kami pang mga isip ang nasisisi. Not fair. Hey, kumusta naman? Buti nakaalala kang tumawag. Sabi ni Amy mula sa kabilang linya. Hindi may pagkakailangang panunodyo sa tinig. Gabi na, nagpaalam si Nerissa kay Mark na magsusulat siya kahit na hindi. Gusto lamang niyang mapag-isa. Nasa sala ang binata at kausap sa telepono ang boss daw ng team nito. Pinilit niyang maging masigla ang dating ng kanyang pagtawa. Sorry, busy lang. Umungol si Amy. Busy nagtitirahan? Amy, natatawang saway ni Nerissa sa kaibigan. Pinsan mo yung tao, huy. Huy ka rin. Humahalakak na sansala nito. We are matured people enough to talk like that, Nerissa. Babalik na raw siya sa Spain sa isang araw. Oh, I see. You sound like you've fallen for him. Ikiniyom ni Nerissa ang isang palad bago mariing pumikit at itinuko doon ang kanyang ulo. Oo, sa palagay ko nga. Umupo siya sa gilid ng kama. I've fallen, unfortunately. He cannot catch me. Mapait na usal niya. Nag-init ang kanyang mga mata. Namuo ang mga luha. She tried to blink the tears away. Pero tuluyang namuo yun. Hindi nagpaawat na tumulo. Naglanda sa kanyang mga pisngi. Bakit? May sinabi ba siya? Gamit ang kamay pinahid ni Nerissa ang mga luha. Wala naman. Maliban sa excited na siyang umuwi sa Spain. Ganon na rin ang suma nun, hindi ba? Pumipiyok na boses na tanong niya. Aalis na raw siya sa isang araw. Sa bagay, sa simula pa lang naman ay nilinaw na niya sa akin ang laro lang to. Isang laro lang, Amy. Risa, I don't know what to say Sana nandyan ako para mayakap ka man lang. No. May pilit ng ngiti sa mga labi na umiling si Nerissa na parabang nasa harap niya ang kaibigan. It's okay. Yung may mapaglalabasan na ako ng damdamin ay sapat na. Is it already too deep? I mean, malalim na ba ang damdamin mo sa kanya? Oh, of course it is. Noon mo pa sinusubaybayan ang buhay ni Mark kaya hindi malayong lihim mo na talaga siyang minamahal noon pa man. Anong balak mong gawin ngayon? Ibinagsak ni Nerissa ang sarili sa kama. Ano nga ba ang dapat niyang gawin? Aalis na si Mark at maiiwan siyang wasak ang puso. Seize the remaining moment with him, I guess. Yeah, yun ang gagawin ko. Susulitin ang bawat sandali. Ang bawat natitirang sandali sa piling niya. Risa, you are courageous enough to involve yourself in that game. Bakit hindi ka rin maging matapang at buksan ang damdamin mo sa kanya? Oh no, no. Agad na tugon niya. Napabangon pa. I'm not ready to cross that bridge. Hindi ako ganyan katapang. Takot ako sa rejection, you see? Kaya nga hindi ko rin maibunyag sa pamilya ko na ako si Godiva. Dahil takot ako sa rejection. Paano kung hindi naman rejection ang matanggap mo? Paano kung acceptance? Paano nga ba? Ewan ko. I think it's better if I just keep it to myself. Risa, protesta ni Amy sa kabumuntong hininga. Okay, kung ano sa palagay mo ang makakabuti sa'yo, do it.
Nandito lang ako kung kailangan mo ng kausap ha. Oo, salamat ha. Nagising si Nerissa dahil sa dampi ng halik ni Mark sa kanyang leeg. Maghahating gabi na nang makatulog siya. Hindi na niya alam kung anong oras pumasok doon ang binata. Hmm, ungol niya. Patagilid siyang nakahiga habang nasa likuran niya si Mark. Kumilos ang binata at umupo bago yumuko at binaybay ng halik ang kanyang braso. Mark, usal ni Nerissa. Tuloy ang nagising ang diwa. Naupo siya, saka itinaas ang isang kamay para haplusin ang panga ng binata. Mukha itong tensyonado. Okay ka lang ba? I need you. Usal ni Mark bago itinaas ang kanyang nightgown. Nagpatianot si Nerissa at hinayaang mahubad ang manipis na damit. Mark was really tense. Para ba nagmamadali ito na hindi mapakali? He shed his clothes too. Inihiga siya ng binata. Hinubad ang kanyang panty. Pagkatapos ay agad itong umibabaw. He parted her legs, guided his steely shaft at the lips of her labia, and he was in. And he started moving in and out of her. Ay pagmamadali ang kilos nito. Tila ba may hinahabol na kung ano. Nagtataka si Nerissa sa ikinikilos ni Mark. Hindi man na siya hinagkan, hinaplos, kinarinyo. Walang foreplay. Inangkin siya nito na parabang kailangan lang nito maglabas ng init. Na parabang ginagamit lang talaga siya. Mark had come. Ramdam niya ang pagsabog ng similya nito sa kalooban niya. Isinubsob ng binata ang mukha sa kanyang dibdib. Habol ang hininga. Mayat mayay umangat, kinuyumos siya ng halik. Pagkatapos nun ay binagsak na ni Mark ang sarili sa tabi niya at niyakap siya. Muling nagtaka si Nerissa, hindi makakilos. Maya-maya pa'y ramdam niya ang malumanay na paghinga ng binata at nakatulog na. What was that? Teresa, pag-ungol ni Mark. Mahal kita, Teresa. Parang punyal iyon na sumaksak sa puso ni Nerissa. Sa sobrang sakit ay halos hindi niya magawang kumilos o magsalita. She could only cry silently. Si Teresa pa rin ang tinatawag ni Mark sa pagtulog. Si Teresa pa rin ang nasa puso ng binata. Si Teresa pa rin. Ang sakit. Sobrang sakit. You're a loser, Nerissa. You're the sore loser. Bakit kasi hinayaan mo sarili mo na tuluyang mahulog kay Mark? Ang tapang-tapang mo para suungin ang larong ito. Now look what you've got. Mahirap magmahal ng taong may ibang mahal. Loser. Hi, sabi ng baritonong tinig na kumuha sa atensyon ni Nerissa. Napakaaga pa. Bahagya pa lamang sumisikat ang araw. Hindi na kasi nakatulog mula nang napabuntong hininga siya at pilit na inalis ang naisip. Maaga siyang lumabas ng beach house at naglakad-lakad sa dalampasigan. Nagja-jogging ang lalaki. Tumigil ito sa pagtakbo at umagapay sa kanya. In all fairness, gwapo ito. Halatang mayaman. Magtataka pa ba siya gayong ang nagmamay-ari ng mga beach house sa lugar na yon ay nabibilang sa alta sosyedad. Hi, balik ni Nerissa. Are you okay? Tanong ng lalaki habang nagpapahid ng pawis sa noo. Mukha bang hindi? Magaan niyang tanong. Hindi siya ang tipo ng babae na agad nakikipag-usap sa mga estranghero. Pero sa sandaling iyon, ewan niya kung bakit hindi siya makapagsuplada. Natawa ang lalaki. Honestly, oo. Kaya hindi kita mabati ng good morning. Dahil mukhang hindi maganda ang umaga mo. You look sad. Parang umiyak ka kagabi. Marahang tumango si Nerissa. At sa palagi ko ay hindi matatapos kagabi ang pag-iyak ko. Walang hiyang pag-ibig. I'm Clinton by the way. Nerissa, maiksing tugon niya. Patuloy sa marahang paghakbang. Umagapay naman sa kanya ang lalaki. He seemed friendly though. Mahirap talaga magmahal ng taong iba ang mahal ni Nerissa. Masakit. Napabaling siya sa lalaki. What? Kilala ba siya nito? Paano nito nalaman na bumabagabag sa kanya? Ngumiti si Clinton. Did I hit a nerve? Or was it a bullseye? Paano mo nalaman? Because you have that certain look, that certain sadness. Yung klase ng lungkot na madalas kong makita kapag humaharap ako sa salamin. Anito bago nagkibit balikat. Napamaang si Nerissa. Tinitigan niya ang maigi ang lalaki at nakita nga niya lungkot sa mga mata nito.
Are you trying to say na pareho tayo ng sitwasyon? Muli itong natawa. Yeah, I guess so. Ang hirap ano? Ang hirap magmahal ng taong hindi kaya suklihan ang pagmamahal mo. Dahil may iba siyang mahal. Lumunok siya. Mukhang iisa nga pinagdadaanan nila. Alam niyang mahal mo siya? No. Pagak itong tumawa. Masaya siya sa boyfriend niya ngayon. And she loves him. Actually, she's my best friend by the way. Ouch! Hindi napigilang bulalas ni Nerissa. I know, sabi ni Clinton at tumatawa. Are you sure she loves him? Baka may feelings din sa'yo ang best friend mo. Naiinip na sa kahihintay kaya ayun. Ibinaling na sa iba ang atensyon para makalimutan ka. Napatigil sa paghakbang ang lalaki na para bang noon lang nito napagtanto na posibilidad na yun. I think you should tell her your feelings. Sumugal ka. Lumaban ka. There are battles that are worth fighting for. You know, may mga bagay na kailangang itanong para magkaroon ng kasagutan. Matagal na nanahimik si Clinton. Nag-iisip. Ikaw, what's your story? Komplikado eh. Anya at natatawa. At huwag mong ibalik sa akin ang mga sinabi ko ha. It's really complicated. Paano? Balik na ako sa bahay ha? Sige, ihatid na kita. Hindi na. Salamat na lang. Tumango si Clinton. Nice meeting you, Nerissa. Alam mo, hulog ka ng langit ha. Ano bang ikaw lang sinabihan ko ng feelings ko? I plan to just hide my feelings and bury it deep inside in my heart. Now you got me thinking. Baka nga may pag-asa pa. Take the leap, Clinton. Good luck. I wish you the best. Thank you ha. Good luck din sa'yo. See you around. Marahang ngiti at tango sinagot ni Nerissa. Malayo pa si Nerissa sa beach house ay namata niya na ang figura ni Mark sa dalampasigan. Huminga siya ng malalim saka bumuntong hininga. That was the man she loved but couldn't love her back. Nang marahil ay makita siya ay tumakbo ang binata papunta sa kanya. San ka galing? Kunot noong tanong nito. Halos mataranta ako sa paghahanap sa iyo. Kung saan ay may kahulugan yan. Sabi ni Nerissa sa kanyang isip. Wala, naglakad-lakad lang. I was too absorbed. Hindi ko na malayang napalayo na pala ako. Next time, wake me up ha. Magpasama ka sa akin. Tila nais na wika ni Mark. Naiinis dahil nag-aalala sa pag-alis niya. Next time, aalis ka na bukas. Paalala niya rito. Hindi siya sigurado kung kaswal lang yung lumabas sa bibig niya. Pero nag-iwan yun ng pait sa kanyang lalamunan. Natigilan si Mark. Saglitan nag-iwas ng paningin. Maya-maya hinawakan nito ang kanyang braso. Tayo na sa bahay. Hindi tuminag si Nerissa. Mauna ka na. Tiningnan siya ng binata. May problema ba, Risa? Wala. Nag-iwas siya ng tingin. Mauna ka na. Susunod na rin ako maya-maya. Okay, anito. Saka tumalikod at tinunto ng bahay. Kinagat ni Nerissa ang labi. Naginit ang kanyang mga mata. Namuo ang mga luha. She felt so vulnerable and she couldn't do anything about it. Lumingon ka, Mark. Lumingon ka sa akin. Kapag lumingon ka, susugal ako at sasabihin kong mahal na kita. I will put my heart in the open. Susugal ako. Sabi niya sa papalayong likod ng binata. Lingon, Mark. Isang lingon lang. Lumingon ka please. Pero hindi lumingon si Mark. And it broke her heart. Wala talaga siyang pag-asa sa binata. Itutuloy.